Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y nauupo. Nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum." At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 araw at 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, si Naaman na taga-Syria pa ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna lang. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa misa ding ito, ating isama sa panalangin ang mga naapektuhan ng kasalukuyang bagyo. Sa mga panahong ito ay nawa sila ay mapangalagaan, maligtas, at tayong lahat magkaisa sa pagtutulungan at pagmamalasakit, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Narinig natin umuwi si Jesus sa kanyang sariling bayan, sa Nazaret. Ang kadalasang pinagbabasehan ni Jesus ay ang Capernaum, kung saan si San Pedro ay nakatira. Ngunit ngayon, matapos siyang mag-ikot sa ibang bayan, mangaral sa ibang lugar, bumalik siya sa Nazaret, sa kanyang sariling bayan. Siguro, masasabi natin, sa umpisa ay parang excited, para bagang iba sa atin pag umuwi sa probinsya. Di ba tayo ay pinagmamalaki ng ating mga kababaryo? Ayan yung taga Maynila. Ayan siguro yung high class. At syempre tayo naman, hindi tayo pahuhuli pag umuwi tayo galing probinsya. Marami tayong mga dala. Naka-sputing pa tayo para pakita natin na ganito sa Maynila. Kaya nung unang pangaral ni Jesus, natuwa pa nga sa kanya yung mga kababayan. Ngunit di kalaunan ay tinanggihan siya. Hindi natin alam lahat ng sinabi ni Jesus. Ngunit narinig din natin na nagpaalala si Jesus na hindi lang ito para sa kanyang sariling kababayan. Kaya nga narinig natin na para bang pinupuri pa ni Jesus yung mga dayuhan na biniyaan, gaya ng yung babaeng balo sa Sarepta na siyang tinulungan ni Elias. Marami raw balo sa Israel, pero yung banyaga pa ang tinulungan. Si Naaman na taga-Syria, siya pa yung pinagaling. Para bagang sinasabi ni Jesus Nazareno, hindi lang para sa atin ito, ha? Hindi dahil magkababayan tayo, magkamag-anak tayo, magkakilala tayo, atin-atin lang ito. Ito'y para sa lahat. At hindi ito nagustuhan ng mga kababayan niya. Aminin natin, meron din tayong ganyang pag-uugali. O, kamag-anak natin yan, kaya dapat kampihan natin yan. Malapit na uli ang eleksyon. Sasabihin natin, kahit ganyan yan, kababayan natin yan kamag-anak natin yan kumpadre ko yan Huwag na natin masyadong pansinin kung walang nagawa, kung medyo kurakot, o hindi magandang ugali, kababayan natin Kampihan na natin. Dapat galing sa atin. Dapat yung katulad natin. Ano man ang mangyari. Yung nagiging napaka-exclusive. Dito tayo. Pero pinalalahanan sila ni Jesus Nazareno na ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Ang katotohanan ang dapat kinakampihan. Ang kabutihan ang dapat pinapanigan. Ang tama ang dapat nating kinakapitan. Hindi yung ating personal lang na ugnayan. Kung kaya nga halos itakwil na siya dahil hindi marunong makisama si Jesus Nazareno. Mga kapatid, ito rin ang napakagandang paalala sa atin. Ang Panginoon, tayo'y kanyang tinatanggap. Tayo'y kanyang iniibsan ang ating mga dalamhati sa buhay. Pero hindi niya tayo kinukonsinti. Ang Panginoon, narito hindi lang para gumanda yung pakiramdam lang natin.
Minsan, yun ang hinahanap natin, kaya pag namimili tayo, ay, mas gusto ko dun sa isa. Pag yung isang pare, laging panay patawa. Ay, dun sa isang prayer meeting, maganda dun kasi parang ang gaan-gaan, napapaiyak ako lagi. Maganda ang mga sinasabi, hindi tayo napapagalitan, hindi tayo napapaalalahanan. Di ba po minsan natutulig sa ang simbahan kapag ang simbahan nagsasalita tungkol sa karapatan ng tao, katarungan, pag pinapaalalahanan, di ba si San Juan Bautista, ganun kaya pinugutan ng ulo, ayaw ng hari yung naririnig niya. Pero yun ang katotohanan. At tayo minsan sabihin natin, ba't ba namumuliti ka ang simbahan? Ba't ba ang simbahan, ang dami-daming sinasabi, dapat dyan, dasal lang na dasal, prosesyon na lang, mamigay na lang sa mahirap. Bakit pinag-uusapan ng simbahan yung kalikasan? Halimbawa ngayon, pag may bumaha, sasabihin ng mga obispo, kasi pinapayagan nating sirain yung kabundukan, sirain yung ating mga gubat. May mga magagalit pag sinabi natin yan. Kaya sasabihin, bakit pa kasi yan pinapakailaman pa ng simbahan? Dahil katulad ni Jesus Nazareno, doon tayo sa katotohanan, doon tayo sa tama, doon tayo sa mabuti, kahit minsan nakakasakit. Minsan para tayong nasasaktan sa mga magulang dito. Diba, minsan kailangan mong pagsabihan ng iyong anak para siya mapabuti. Mahirap yon kasi magdadabog sa iyo yung anak mo, magtatampo sa iyo yung anak mo. Kaya minsan yung anak mo sabihin, mas gusto ko pa doon sa teacher ko, yung teacher ko, laging good vibes lang. Yung teacher ko, chill lang, sayaw-sayaw lang, kanta-kanta lang, TikTok lang kami. Buti pa dun. Kaya di ba ibang mga kabataan, ayaw na, mas gusto namin sa paaralan, gusto ko sa barkada ko kasi dun, hindi ako pinagagalitan, hindi ako pinaalalahanan. Pero tandaan natin, para tayo mapabuti, kailangan tayo minsan parang masaktan, mapaalalahanan, matuwid, sapagkat yun din ay paraan ng pagmamalasakit. Kaya sa misang ito, dumulog tayo sa ating Panginoon at hilingin natin sa Kanya sa mga pagkakataong kailangan tayong paalalahanan, magparamdam siya. Sa mga panahon kailangan natin maibsan ang ating kalungkutan, magparamdam siya. Sa mga panahon na kailangan nating mapaliwanagan, magparamdam siya. Sapagkat ang kanyang pagmamalasakit ay para sa lahat at para sa ating kabutihan.